Hawak-hawak ko ngayon ay iba't ibang authentic yakan delicacies dito sa Lamitan City, dito sa Basilan. At sa episode na to, gagawin natin isang ultimate Basilan food tour. Kaya hinihintay natin. Tara! Basilan, ang islang pinakamalaki sa Sulu Archipelago. Marahil maliit ang porsyento ng mga turista na nakapunta ng Basilan. Pero bakit nga ba natin hindi ito puntahan? At sa video na to, samahan niyo kumain ng mga pagkain ng Lamitan dito sa Basilan. Mula sa isang karinderya na punong-puno ng mga makukulay na potahe. Usually, ang niluluto nila is yakan din. Yakan. Okay, ma'am. Maraming hindi familiar sa term na yakan. Iba't ibang authentic yakan delicacies. Para sa'yo, gano'n ka-importante ito sa turismo naman? Very important, sir, kasi Hanggang sa isang sikat na kainan na nakabalandra sa harap mo ang kanilang mga ulam. Delikado to, pare. Kasi kunyari, may 500 ka sa wallet mo. Ubos yun. And for the starting point, sumakay muna tayo ng Roro mula sa pier ng Zamboanga City papuntang Basilan. Okay, pare. Isang magandang umaga. Nandito tayo sa Roro. Actually, feel ko sa Zamboanga City pa rin tayo ngayon. Mabiyahe tayo na hindi higit kumulang ng mga 2 oras pamunta sa magandang bayan, ang pagandang syudad ng Lamitan, sa Isabela. Pops, alam nyo, way back to 2023, nakabiyahe na tayo ng Happy Isabela sa Isabela City. Sa may Basilan din yon, but I've never got a chance to visit Lamitan. Ang Lamitan is the home of the tribe of Yakan, and pinaka-interesting doon is marami rin silang iba't ibang klaseng pagkain, meron din silang sariling kultura, at sabay-sabay natin didiskubrihin yun. Anyway, nasa Roro kami ngayon, at siguro maghihintay pa tayo ilang oras at makakarating na tayo ng Lamitan. Tara! Pagkatapos ng halos 2 oras sa biyahe, ay sinadya na namin ang nais namin mapuntahan. Ngayon, nandito tayo sa palengke kung saan makikita mo ang araw-araw na aksyon ng syudad na to. At nandito tayo sa isang tanyag na karinderya dito sa palengke. Welcome to Joyce Karinderya. Pamela, magandang umaga. Magandang umaga din po, Sir Carl. Welcome to Lamitan City. Thank you so much, ma'am. Anong ganap dito everyday sa palengkeng to? So, yung mga nag-market, Okay. dito sila pupunta lahat. Nagkakadaysay. Ang tawag kasi dito, kaday. Ang kaday ay isang tausug or yakan term for karinderya. Turo-turo ang mga ready-to-eat home-cooked meals na pwede mo i-take out o pwede mo i-dine-in. Kaya naman talaga for sure, busog ka na nakangiti ang mga labi mo. Bali dito, ma'am, ano yung mga sinaserve nilang klaseng cuisine? Usually, ang niluluto nila is yakan din. Yakan. Okay, ma'am. Maraming hindi familiar sa term na yakan. Pero hindi nila alam na it's a local tribe dito sa Lamitan. 90% na yakan po ang mga tao dito sa Lamitan. Yakan tribe is an indigenous Muslim ethnic group primarily from Basilan Island. May sariling kultura, may sariling lengguwahe. Pero marami rin silang similarity sa tribe ng Sinama at Tausug, lalo na pagdating sa pagkain. Their cuisine is heavily focused on rice, seafood, coconut milk, and cassava staple dish. At umorder na kami ng ilan sa mga legit na yakan food. Alam mo, gusto ko simulan dito sa tinatawag nila. Ano tawag mo dito? Pudli mandi. Putli mandi. So basically, rice cake siya. Na glutinous. Glutinous rice. Tapos yung loob nyo po, bukayo. Okay, buklatin natin. Oh, nice. Sobrang sticky niya. Grabe. Okay, okay. Ito yung bukayo. Makikita mo yung bukayo sa loob. Nice. Sarap. Basically, it's just a sticky rice, glutinous rice cake na merong nyog sa labas. At the same time, nandun yung sweet caramelized na bukayo sa loob. Ang partner po niya yung kape, pero may tawag din pala sa yakan. Opo, kahawa. Brand po ba yun o yun yung tawag? Brand ng kape na. Pero sa Lamitan po to. Opo, Lamitan din. Lamitan product. Lamitan product. Sige ma'am, cheers tayo. Oh, nice. It's been a long time. Very strong, chocolatey flavor. Dami ng karinderya dito. Bakit tayo nandito sa Joy? Dito po talaga namin dinadala lahat ng mga bisita kasi sila bale siya ang nagluluto nitong mga dishes. Kasi pag ang iba kasing lutuan dito, sir, hindi sila gumagawa ng ganitong potahe. Mga isda tayo dito. Gusto ko i-try itong. Ito yung tulingan po ba? Tulingan na prito po. Sige. Sige, kuha ko. Tambakol na Tambakol. tambakol. Wow, nice. Sobrang kapal ng karne. Character. Sarap. Juicy. Masim-masim pa yung yung karne. Sarap.
Tapos, yung balat niya pumalutong-lutong pa. Apo. Medyo smoky din siya. Halatang may inano siya sa toyo. Ang sarap. Punta na tayo dito sa sinasabing specialty ni Ate Joy. Dito muna tayo sinatawag na chicken kalia. Kalia manok is a traditional and highly valued chicken dish of Yakan people, especially during wedding. At tuturuan tayo mismo ni Ate Joy kung paano ito lutuin. Oil. Sana yun bawang. Luya. Boyas. Native na manok. Turmeric. Ayun. Gata. Rice powder. Tapos pwede man tamin ito, sir. Isa yung tubig. Mienta. At kapag luto na yung manok, ay ready to serve na ang ating manok kalia. So pansin ko ma'am, itong chicken kalia nila medyo dry, no? Opo. May nakain na akong chicken kalia na medyo saucy. Ito dry. Tapos ang gamit nila native chicken. Sige, kuha ko. Sige bang kuha ka rin? Bale, yung toppings na naging powder na amunting kahoy. Oh, nice. Kakaiba. Para siyang solidified curry. Mas matigas na curry. How do you describe? Una sa lahat yung karne niya, syempre native, di siya sobrang lambot. Pero nandun yung malinamnam na lasa ng native. Pero yung pinaka-kakaiba dun, yung parang sabi yung kamote na kamoting kahoy na parang cream, parang siyang powder, parang siyang parang kain ng salted egg eh. Parang ganun, malat-alat siya, manamis-namis. Tulay po ang tawag sa Yakan, tulay. Tulay. Sige, kuha ko ng konti dito. Simple lang. Simple. Natural lang sa isda. Yun yun. Juicy pa rin. So, ang tanongin, para sa'yo, kamusta ang lamitan? Kamusta ang turismo ng lamitan? Okay Kamusta ang pagkain ng lamitan? So, bale, okay lang po lahat sa ngayon. Hindi kagaya nung last pandemic. So, walang biyahe yung barko. So, medyo nag-shorten kami sa mga supplies. So, marami na po. Hindi kagaya noon kasi wala talaga. Parang 80% bumalik. 80% bumalik na yung ng turismo. Punta tayo sa huling putahe natin. Ito yung chicken pianggang. Chicken pianggang is also a staple royalty dish in Tausug culture. Pero syempre, hindi magpapatalo ang mga Yakan dahil meron silang sariling atake. Nagsisimula ito sa paggisa ng garlic, ginger, red onions, turmeric paste, at ang native chicken. Pagkagisa ay ilalagay na ang pamapa or the secret burnt coconut paste. Gigasayin ulit at lalagyan na ng tanglad at coconut milk. Add salt, add pepper, and some green chilies for heat. Let it simmer and let it cook. Then, the chicken pianggang is ready to serve. So makikita mo, kakaiba talaga yung kulay yung chicken pianggang, no? So it's like parang dark greenish na kulay dahil sa pamapa. Okay. Sarap. Yung flavor ng aromatics ng tanglad, yung luya, yung coconut milk sama-sama, and then yung burnt flavor po nandun yan, yung medyo smoky. Parang nagigets ko bakit siya pang okasyon lang sinaserve. Sobrang kulay na pagkain natin. Yung pinagpapatungan din, nung pinakapapagkain natin, makulay din. Ano po ba to? Ito po yung hand-weaving cloth namin na tinatawag natin noon. The Yakan Strive hand-woven textiles is called tenon. Kilala sila para sa vibrant colors, bold geometric patterns, and intricate designs representing their culture from Basilan. Using backstrap looms and materials like abaca and pineapple fibers, ay isa ito sa mga major economy booster ng buong probinsya at nag-e-export na rin sila ng products outside Pilipinas. Dalawa ang major cities ng Basilan. Una, ang Isabela, which is ang more urban and more integrated sa Zamboanga Peninsula, which na-feature na natin noong taong 2023. At ang Lamitan naman ay known for the preservation and the center of Yakat culture. At isa pang pagkakaiba nila, ang Isabela City ay hindi parte ng Bangsamoro region, hindi katulad ng Lamitan. Kaya naman dito sa Lamitan, mas preserve talaga ang kultura ng mga Yakan, katulad na lang ng mga susunod na kakainin natin, which is iba't ibang authentic Yakan delicacies. Pero itong mga Yakan delicacies na to, para sa'yo, gano'n ka-importante ito sa turismo naman? Very important, sir, kasi kumbaga
pag pupunta ka ng Lamitan, gusto mong tumikim ng mga delicacies, ito yung may bibigay namin. Okay. Kumbaga, ito yung pinaka-delicacies namin dito sa Lamitan. Itong nakikita natin dito, anong tong mga to? Ito pong mga delicacies na to, this one is panyam, Okay. and this one is ja. As I observe, nakakain ako ng ja. Yes po. Tausog dili kasi rin to, di ba? Pero dito, yung yakan, iba't ibang shapes. Bakit? Yung ibang shapes kasi sir, ginagamit nila yan usually. Pinang-design nila sa tinatawag naming maligay or cake house. Okay. Originally, ginagamit siya during or inahanda pag may occasion. Ang jaa ay isang crispy golden brown snack na kinakain tuwing may special occasion o kahit na biyahe lang sila. Tatlo lang ang main ingredients nito: harina, tubig at asukal. Simpleng recados pero komplikadong teknik sa pagluluto. Maglalagay ng mixed batter sa ulayan or strainer at itatap ng stick ang pinaka-stem ng strainer at iduduyan ito ng pabilog para kumatas ang mixed batter, which is akala mo na parang noodles lang. Ipiprito ito at ihuhulma sa desired design. Once golden brown and crispy, ay ready to snack na ang ating jaa. So, kita mo dito, may iba't ibang shape, may Yes. roll, meron tayo ditong flower, may triangle. Ito anong shape to, sir? Kumbaga parang sungay ng kalabaw. Ay, gano'n. totoo ba? Pero Oo. iba-iba lang shape, pero press ang lasa nito. Yes po. Okay. Sige, alam mo. Pareho yung lasa Sige, sir, yan. kuha ka ako. Sige, sige. Try ko tong triangle. Ikaw, anong Sige shape po. kukunin mo? Siguro ito yung pinaka-common yung roll. Ay, sige. Okay, sige. Sige, Kong, cheers. Cheers. Alam mo sa lahat, nakakain mo ng ibang ja, nakakain ng ibang ja, medyo mamantika. Ito hindi na. Yes po. Hindi mo nilalalasan sa, sa labi mo, wala na. I mean, kung sa lahat malutong, para siyang hibla-hibla na malulutong. Kumbaga, kala mo kumain ka ng crispy noodles eh. And then at the same time, nandun yung sweetness, may konting dark sweetness flavor siya. Sarap, yung mantika kahit pa paano may konting lalasahan ka pa rin, pero wala siyang bahid sa labi mo. Kumbaga ito kasing mga kakanin na to sir, kumbaga dati, matatry mo lang siya, matitikman mo lang siya, makikita mo siya during special occasions. Pero ngayon sa public market, Yan. dito may hilera ng mga stalls Yes po. na iba dyan, generation from generation Yes pa. po. I wanna learn about more the public market. Opo. Bukod dito, ano pang mga makikita mo dito? Ano pang pwede mo mabili? Ay, nandito na po lahat. Kumbaga pag pupunta kayo ng public market namin, kompleto na. Opo, nandito na yung mga wet market natin, yung mga isda, seafoods, vegetables, kakanin, kainan, food court, nandito na lahat. Kung gusto niyo mga damit, nandyan, kompleto na po. Ang pangunahing source of income sa economy ng Lamitan? Kasi dito naman sir, like kami, unang-una, island province kami. So, nandyan yung fishing. Pero bukod sa island province, din kami, agricultural din. So, more on mga plantations, yan din po. More on export din kami. Galing. So, Opo. kung sabi natin mayaman din pala sa agrikultura ang Lamitan. Yes po. Anyway, sige. From one delicacy, let's try this another delicacy. Ito yung tinatawag na? Panyam. Panyam or panyalam is a traditional sweet deep-fried pancake or parang donut na rin na nanggaling pa mula sa Bangsamoro region. At isa ang stall ni Muhammad Sahib na third-generation owner na nagbebenta ng iba't ibang yakan delicacies. Katulad ng jaa, ito ay may basic ingredients tulad ng rice powder, harina, muscovado sugar at brown sugar. Pero again, ang mahirap dito ay ang paraan ng pagluto at ang precise measurements. Tulad na lang ng paglalagay ng mantika na dapat ay malamig muna bago ilagay ang panyam batter mixture. Once ilagay ng mixture, ay hayaan umalsa ito at maprito hanggang maluto. At pansin nyo na kahit ang kawali nila ay medyo sinauna na rin at may bakas pa ng kahapon dahil ito mismo ginagamit ng lola ni Muhammad since dati pa. Alam mo ang shape din to. Yes po. Baka anong pagkakaiba nung dalawa? Actually, yung lasa pareho lang. Oo. Yung shape magkaiba, gawa nung itong shape din kasi, ginagamit din siya pang design sa maligay. So ito yung parang half Half moon. half moon Yes tawag. po. Sige ako sir, try ko tong classic. Sige. Sige, cheers. Wow. Ito yung mantika, medyo. Pero in a good way eh. Not too sweet. Kasi in-expect mo, hindi siya sobrang tamis. It's more on how they describe. Yung pinaka-outer edge niya, para sa may crispy exterior, malutong. And then once you dig in, nandun yung fluffy, oily, na chewy na parang glutinous rice. Yes po.
Pero not too sweet. Yes. Sakto lang. Ito naman, alos mag-same lang sila ng ingredients. Okay. So, iba lang ng way ng pagluluto. Kumbaga may pagkakaiba man, pero konti lang. It's not about the ingredients eh. Kasi yung ingredients simple lang naman eh. Yes po. Pero the proper way, the Yes. proper technique, yun yung parang medyo meticulous. Opo. Mm-mm. Kumbaga kung magluluto ka ng mga ganitong delicacies, pinag-aaralan din talaga. Kumbaga pinapractice din talaga. Hindi siya yung parang mga pancake na madali lang lutuin ng basta-basta lang niluluto na ganon. Dito ka ba lumaki sa Lamitan? Yes po, born and raised How was in Lamitan it City. growing up dito sa Lamitan? Masaya. Sabi nila na nakakatakot, hindi naman. Sobrang saya dito. So may struggles ba sir nung bata ka growing up? Education, okay naman? So far, wala naman sir. Okay naman. All goods naman tayo dito. Like sa Basilan. Like ako kasi, dito na ako pinanganak. Dito na ako lumaki. Ano yung nagustuhan mo? Bakit lumaki ka sa Basilan? I mean, dito sa Lamitan specifically, ano yung nagustuhan mo? Like dito kasi sir, pag nasa dito ka, like Lamitan City, Basilan, probinsya, di ba? Iba kasi talaga yung buhay sa probinsya. Tahimik kumpara sa siyudad, di ba? Okay, kung last location natin, ibang klase, ano to? Bakit parang nasa buffet tayo ngayon? Oo. Kumbaga pinapagawa nilang easy sa mga gustong kumain. Oo. Kumbaga makikita nyo nakahain na lahat. Oh. Kumbaga kung ano yung gusto nyo, ituturo nyo lang, pipiliin nyo lang. Para yun na agad. Yun na yun. Yun na yun. Pagka, alam mo, delikado to pare. Kasi kunyari, may 500 ka sa wallet mo, ubos yun. Kung may kaday tayo kinainan kanina, ang susunod na kainan natin ay kaday ulit. Pero dito, medyo kakaiba dahil literal nasa harap mo ang iba't ibang ulam na pwede mong kainin kahit gaano karami gusto mo. Curry, seafood at marami pang iba. Tila parang buffet, pero what you get is what you pay. Sige muna tayo. Siguro gusto ko Sige, tikman. Ha, ito yung medyo tricky. Alin yung Oo. pipiliin mo? Siguro, meron tayo dito. Try natin tong pagi. Okay, so may ulam tayo dito. Ito yung parang pagi na curry. Pero Paps, wala tayong kanin. So, meron tayong solusyon dyan, sir. Oh, walang kanin. So, Pero, ito, pwedeng pamalit sa kanin to. ito tinatawag na. Ito yung tinatawag namin dito na Pyuto. Ang Pyuto ay isang staple starch ng mga yakans. Ang pinaka-base nito ay ang giniling na kasaba. Then, i-steam ito sa baon ng nyog. Once fluffy and bouncy, ay pwede na ito ihango. At lalagyan ito ng nyog. Ipapalob ito sa sako at irorolyo ito ng pahaba. Then, i-slice ito gamit ang tela ng sako. Kumbaga, itong Pyuto ay isang alternatibo sa kanin. Alam mo, tikman muna natin, sir, na tikman ko muna nang wala munang ulam. Yes po. Pinakalasa lang ng Pyuto. Sige po. Sige. Itsura niya, kala mo parang suman lang din eh, no? Opo, parang suman lang rin. Sige, kuha ako. Cheers. Cheers. Okay. Alala ko, nakain ako sa sulo nito. Mm. It has a sourness eh, no? May Mm. asim siya ng konti. Kasaba nandun, oo. Parang kasaba cake. Actually, ingredients talaga nito din. Ito din mismo yung ginagamit yung sa suman. Pero yun kasi may asukar. Kaya Ito wala matamis. kasi. Ito wala. Kuha ko ng pagi. Yan. Sige. Tapos, ito. Kuha ka nito. Yan. Ay, uy, ano to? May fresh batch. Na Mainit. ito may nyog. Okay. Yun. Diba? So, may lasa na siya. Oo. Gawa nung may ulam na tayo. Masarap ng texture niya. Parang rice cake lang din eh. Manguya. May coating bound siya. Yung pagi natin sarap. Ang lambot na ng pagi. Walang anggo. Curry flavor nandun. Tikim tayo nitong liver. Ito parang, Okay, sige. ano to? Paano luto to? Adobo ba to? Parang, Adobo yan, sir. adobo. Sige, hawa ko. Nice. Creamy. Adobo flavor is there. Medyo manamis-namis. Mhm. Pero, kung gusto kong tanongin, like pagkainyakan ba talaga o dahil sa modernong panahon ngayon, na-innovate na rin ba? Marami rin bang mga modern establishments, Korean food, may mga ganun na rin ba? Actually, hindi na malayo, sir. Actually, nag-uumpisa na rin. Like, nahaluan na rin tayo ng mga modern food, yung mga ganyan. Pero so far, at least yung authentic food natin, nandito pa rin. Ano, paano kinakain to, sir? Ito, sir, kumbaga parang appetizer to. Sinunog na grated coconut. Okay. Pero maanghang yan. Sige, Ang tawag namin dyan is pananglag. pananglag. Uy, Opo. parang pangsanlag. Oo, Saan mo ganun. sila lagay? So, pwede din siya sa ano. Kumbaga parang appetizer siya na maanghang-anghang. Sausaw natin, didip lang natin ganun. Sige. Pero dapat sakto lang para
maano niya lang din yung anghang niya. May ligaw sa manghang eh. Ayun. Pero sige, magyayabang ako dahil may ligaw sa manghang. Yeah. Kuha tayo marami. Okay. Sarap. Oh. Sarap nga. Appetizer siya eh. Parang siyang maalat-alat din. May tamis, may alat, yung coconut flavor nandun. Yes po. May burnt, smoky flavor nandun. Ang hang, parang wala namang gano. Tapos, masarap din siya like, sa mga inihaw na isda, ganun. Oo. Pwede mo nun, like, pag magsasawsawan ka, vinegar, toyo, or calamansi, tapos lalagay mo din Ay, yan. parang Kumbaga, speaking of ano, hindi ka na magsisili, yun na yung gagamitin mo. parang speaking of pagkain, parang ito masarap dito yan. Ito kilaw na Ayan. ano, Na dilis. kilaw na dilis. Sir, kuha ka rin. Bagay. Contrast of flavors, yung asim, yung sibuyas nandun, yung freshness ng dilis natin, and then that sweet grated coconut, the burnt grated coconut, sarap. Piuto pero may asukar. May asukar. Parang dessert siya. Opo. Sige, tikman natin. Special to. Niluto ni Mami kanina. Oh, nice. Galing. Parang biko. Next, pewter rin naman ito, pero dessert style. Basically, gawa rin sa kasaba, na this time ay may brown sugar, and of course, ang nyog. Tsaka may brown sugar Yes to eh. po, yan. Pero kasaba pa rin siya. Yes po, kasama pa rin Sa siya. bibig natin, ha? Cheers. Ang init. Hop. Harap. Yun. Naging flavorful yung ano, kasaba. Gawa ng asukar. Last question. Ano pang pangarap mo para sa Basilan? Siyempre, kahit sino naman, like, siyempre gusto natin mag-more progress pa rin yung province natin, yung city natin. Mas makilala pa. Mas marami pang pumunta. Yan. Like ngayon kasi, nasa more on, marami na rin nagpupuntahan. Sana more and more progress for the city. I don't ask for too much. Oh, but Boom! Pare, dito nagtatapos ang ating ultimate food tour dito sa Lamitan City, Basilan. Anyway, bago mag-outro, sir, anong konting kwento? Ano tong falls na to? Ito yung pinaka, like, pinupuntahan talaga sa Lamitan. Oo. Like, pag pupunta ka ng Lamitan, hindi pwedeng hindi mo ito mapuntahan. Pangalan ng falls na to? Ito yung Bulingan Falls. Bulingan Falls. Yes. So, pwede mag-swimming. Yes, picnic. pwede. Anyway. Saka very accessible. Ang Oo nga, dali-dali hindi ka na puntahan. mag-hike eh, no? Yes. Literal, roadside, lakad ka konti. Ito Yes. na yun. Anyway, sir, maraming salamat. It's been a fun food trip sa market nyo kanina. Sabi ko nga, way back 2023, pangarap ko na pumunta ng Basilan. Oh. And then, nakapunta lang Isabela. And this time, nabisita ko yung culinary, yung pagkain, yung market, at na-feature natin yung Lamitan. Sir, maraming salamat. Thank you very much, Dit. Posible to kung dito sa tourism ng Lamitan, sa kay Ma'am Cora. Maraming salamat. Sir, baka gusto mo i-promote, bisita sila dito. Yes. Nag-i-invite po kami sa lahat ng gustong bumisita ng Lamitan. Huwag po silang mag-hesitate na kontakin kami. Mag-enjoy po kayo dito. And marami tayong mapupuntahan. Mag-enjoy kayo like food, history and culture nandito po sa Lamitan. Yun lang po. Huwag ka na lalayo and swimming. Yes. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy dito sa Lamitan City, dito sa Basilan. Nagsasabi, stay safe. Good night and goodbye. Bang! Okay na sir, yan na. Ligo na tayo.